Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Tony Enzo Bunyog. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa aking YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi po kayo nakafollow sa aking Informador Facebook page, i-follow na po. Mga kabunyog, dito, mahaba-haba yung talakayan natin, kaya ano ito? Lagi nyo na pong aabangan itong mga talakayan ko dito kasi yung mga nagsasabi na, "Attorney, ah, patapos ka na, kararating papasok pa lang kami. Patapos ka na pala." O dito po hindi 'yan kasi mahaba-haba yung talakayan natin dito. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito, mga ilang topics ito. Kaya lagi niyo na itong abangan. Lagi niyo na itong subaybayan. Araw-araw dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Facebook page. O mga kabunyog, taranta na si Garcia. Ha? Taranta na si Garcia tungkol dun sa ipa-file na impeachment laban sa kanya at sa 6 pang commissioners ng COMELEC. Paano natin nasabing taranta si Garcia? Dina-downplay niya. No? Dina-downplay, ibig sabihin minamaliit. Wala daw yan. Wala daw yung impeachment na yan. Hindi, sa totoo lang naman talaga. Medyo, medyo mahirap ang laban ng impeachment na yan. Kasi siyempre, maraming mga kongresista na kut sa kut sa COMELEC. Makabalikan sila ng COMELEC. Alam naman natin na mahirap ang impeachment, lalo pat 7 yan. Si Chairman Garcia at saka yung 6 na COMELEC commissioners. Pero ano't ano man, sabi ni Attorney Marvin Aceron, ang nagsusulong ng impeachment na yan, na-interview ko na si Attorney Marvin Aceron sa aking programa. Kung napanood nyo na siya, hayaan nyo, interviewin ko uli siya, schedule ko, pag-usapan namin to. Pero balik tayo dito sa sinasabi natin. Bakit taranta na si COMELEC Chairman Garcia? Kasi kahit sabihin niya na ida-downplay niya yan, mamaliitin niya, wala naman yan. Pero, ano yan? Kailangan siyempre nilang sagutin yan. Yung mga grounds doon sa impeachment, kailangang sagutin yan. Sana dumating man lang ito sa Justice Committee. Huwag naman na baka pagdating sa Kamara, patayin ka agad sa ano pa lang. Pagdating pa lang sa baka naman sa Secretary General pa lang ng House of Representatives hindi na pagulungin, hindi na gagalawin itong impeachment na to. Grabe naman 'yan. Dapat makarating sa Justice Committee para makapag-ano doon, para mai-argue talaga ng mga complainants at ng endorsers ng nasabing impeachment. Para mapuwersang magsagot din sila Garcia niyan. Kapag sa Justice Committee nakita na may matibay na basihan, baka mahirapan sila Garcia niyan. Kaya wag muna siyang magsabi na wala naman yan. Kasi sa ngayon dina-downplay ni Garcia eh. Pero normal naman 'yon. Normal naman 'yon, siyempre mamaliitin niya. Pero sa loob-loob niyan, seryoso 'yan, impeachment 'yan eh. Hindi naman pwedeng balewalain nila 'yan. Makakuha lang ng isang endorser. Sa ngayon naghahanap na yata ang kampo nila Attorney Marvin Aceron ng kongresistang mag-i-endorse ng impeachment kasi kailangan may isang mag-endorse eh. Naghahanap sila ng endorser. Baka ang Makabayan Black makumbinse. Sila Congressman Tinio or si Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela o kaya si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List o kaya si Congresswoman Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. Ay kung ako sana nanalo sana sa party list, ako na sanang mag-i-sponsor niyan. Hindi, ako na sanang mag-i-endorse pala. Kasi kailangan ng endorser niya. Anyway, mga kabunyog, normal lang ito na sabihin ni Garcia na wala yan. Pero sa totoo lang, kapag may nag-endorse dyan na isang kongresista at makarating yan sa Justice Committee, sa Justice Committee, at least maipapakita doon na may basihan, sufficient informed, sufficient in substance. At kapag nakitang sufficient informed, sufficient in substance, sufficient in grounds, magpo-proceed na yan
sa hearing proper. O yan, maganda yan. Kasi sa hearing proper, ilalabas na yung mga ebidensya at testigo laban sa mga commissioners ng COMELEC. Kasi ano naman talaga ito eh, sunod-sunod na kasi ang mga desisyon ng COMELEC na nakakadismaya na eh. Betrayal of public trust na yun. Tulad nung pag-absuelto kay Chis Escudero, yung pag-absuelto kay Marcoleta, mga sunod-sunod yan na mga desisyon na nawawala na ang tiwala ng publiko sa mismong COMELEC. Kaya nga culpable violation of public trust. Hindi, betrayal pala of public trust. Betrayal of public trust. Kaya ano yan mga kabunyog. Basta't gumulong lang ito, mayroon lang mag-endorse na isa at makalusot sa Kamara sa sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in ground, at makapag-present lang ng mga testigo at ebidensya, malamang makukumbinsi naman ang Kamara na mayroon itong probable cause. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano itong impeachment na ito? Medyo seryoso ito dahil matagal na yan. Matagal na yan na hinihiling ng maraming sektor. Tagal na yan na hinihiling ng mamamayan. Kasi itong si Garcia parang manhid na. Parang wala siyang pakialam kung ano ang pagtingin ng publiko sa kanilang mga decisions. Tulad niyang pag-absuelto na yan kay Chis Escudero, garapalan yan. Yung pag-absuelto kay Marcoleta, garapalan na naman yan. At sunod-sunod na yan eh. Sunod-sunod na yan. Kaya siguro napuno na rin itong sila Attorney Marvin Aceron, kaya nag-file na talaga sila ng impeachment. Nag-file na sila ng impeachment. Kaya, at sinusuportan, makikita mo naman yung pagtanggap ng publiko. Yung suporta ng publiko, grabe. Kasi nga, matagal naman ang mainit ang ng publiko dito kay Garcia. Lalo na yung mga sunod-sunod na yan na decisions na questionably at nakakawala ng tiwala ng publiko. Kaya betrayal of public trust. Ayan, mga kabunyog, abangan na natin ang mga susunod na mangyayari dyan sa impeachment na yan. Ayon sa Kamara, sa Justice Committee, aabutin posibleng hanggang Mayo ang impeachment ni Sara. Ibig sabihin, pag sinabi nating impeachment ni Sara, yung proceeding sa House. Yung proceeding sa House. Kasi yung trial sa Senate, posibleng mga pa yan, posibleng mga Hunyo na yan. Sana bago mag-SONA, kasi ang SONA July. Mga fourth Monday yan ng July. O ngayon, sana bago mag-SONA sa taong 2026, yung State of the Nation Address, ay makapagsimula na ang trial ng Senate. Ang House, posibleng aabutin talaga ng May. Kasi itong April, magsisimula ang hearing proper. April 14. Yata hindi naman araw-araw ang session ng Kamara, ng Justice Committee. Every Wednesday yata April 14. April 14. Sunod, parang April, ano bang sunod? Ano ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Every week mayroong isang araw na hearing. Itong Justice Committee. Ngayon, dahil hindi naman araw-araw ang hearing. Every week, isang araw. So, aabutin talaga ito ng May. Ngayon, siguro magre-react ang marami. Bakit naman aabutin pa ng May? Ang tagal naman yan. Huwag nang pabilisin. Hindi, yan ang mga kabunyog ang naging problema. Diyan sa ginawa ng kampo ni Sara. Ay di ba kasi noon, nung una sana, total naman sigurado nang may suporta ng more than 1/3 ng mga kongresista, 260 ang kongresista ang pumirma noon. So hindi na kailangang dumaan pa sa mga hearing-hearing. Diretso na sa Senado. Doon na sa Senado sana yung trial. At kung doon sana, di walang masyadong abala. Ang problema nga, kwinestyon ng kampo ni Sara Kwinestyon nila sa Korte Suprema. Sabi nila walang due process. Sabi nila dapat kahit sa Kamara pa lang binigyan sila ng opportunity to be heard. Okay, sinang-ayunan naman sila, kinatigan naman sila ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kahit sa Kamara pa lang,
sa initiation pa lang ng impeachment, mayroon na dapat due process. Dapat binibigyan na ang respondent o ang vice president kung siya ang ini-impeach, bigyan siya ng pagkakataong masagot ang mga aligasyon sa kanya. Kasi baka dun pa lang sa Kamara, pag nasagot niya, hindi na magtuloy-tuloy ang impeachment. O yan. So ang ginawa ngayon, yan na, kaya may hearing. So ibig sabihin, itong pagtagal na ito ng hearing, itong pagtagal na ito ng proseso ng impeachment, ito na yung produkto ng pag-file nila Sara ng petisyon para kontrahin yung naunang impeachment niya. Ikinatigan siya ng Korte Suprema, sila ng Korte Suprema eh. Oh, basically ang issue doon procedural. Ibig sabihin, kailangan pa bang magkaroon ng hearing sa Kamara o doon na diretso sa Senado? Ang contention sana ng mga complainants at ng Kamara, kapag second mode ang ginamit, yung fast track, hindi na kailangang dumaan sa hearing. Diretso na sa Senado. Kasi mayroon ng more than one-third eh. O kaya lang sabi ng Korte Suprema nga, yung ponensya ni Marvic Leonin, hindi. Kahit pa yan fast track, dadaan pa rin sa hearing. Bibigyan pa rin ng opportunity to be heard. O di yan na. Yan na ngayon. Kaya hindi naman kasalanan ng Kamara itong pagpapatagal nito. Kasalanan ito ng kampo ni Sara kasi kinestyon nila. Tapos nung binigyan sila ngayon ng opportunity to be heard, hindi naman nila ginagamit. Ha? Hindi naman nila ginagamit. O, kaya ang malinaw doon, pang-abala lang talaga. O anyway, aabuti ng Mayo at siguro bago matapos ang Mayo, matatapos na sa plenary. Matatapos na sa plenary. Pagkatapos sa plenary, itatransmit na niyan sa Senado ang mga articles of impeachment. So, ibig sabihin, ang Senado magsisimula na rin ang kanilang trial. Anyway, sinabi naman ni Senate President Soto na kapag nakarating sa kanila ang impeachment, trial shall forthwith proceed. O, yun. Yun naman yung assurance ni Senate President Soto. Kaya lang, natatagalan talaga dito sa House kasi nga, sinusunod na yung procedure na in-outline ng Supreme Court based doon sa desisyon sa naunang impeachment ni Sara. Kaya ito na ngayon eh. Kaya may mga hearing na, may presentation ng mga testigo, ebidensya. Kaya ngayon nagrereklamo ang kampo ni Sara, bakit daw mayroon ng parang mini trial? Bakit daw mayroong hearing, may subpina, dapat daw wala. Ay di ba yun yung nireklamo nila? Na wala daw hearing sa Kamara, dapat mayroon. Oh, ito na, may hearing na. Tapos ngayon, gusto nila i-TRO, wag daw mag-hearing. Dapat daw ang hearing doon na sa Senado. Eh, ano ba ito? Kaya nga sabi ng ilang kongresista ng Justice Committee, hindi naman maintindihan tong kampo ni Sara Duterte. Magrereklamo na walang due process. Magrereklamo ng hindi binigyan ng opportunity to be heard. Tapos ngayon, binibigyan na ng opportunity to be heard. May hearing na. Sasabihin naman nila, unconstitutional yan. Illegal yan. Hindi daw dapat magkaroon ng hearing. Anyway, so ano na natin, tanggapin na natin na talagang medyo matatagalan ito. Hindi ito matatapos ngayong April. Aabot ito ng May. Kasi nga, una, naka-break ngayon ang Kamara. Salamat na nga lang at pumayag itong mga members ng Justice Committee na kahit naka-recess, ay magse-session sila kahit once a week, every week. Yan. Kaya itong session, ay itong ginagawang hearing ng Justice Committee, ano to? Sakripisyo ito sa part ng mga members ng Justice Committee kasi dapat naka-break sila hanggang May 3 yata eh. Hanggang May 3. Pero nag-decide sila na mag-hearing pa rin, gamitin itong panahon ng break para pagdating ng Mayo matapos na. Pag nakalusot na sa Justice Committee, may probable cause, ire-recommenda ito sa plenary na ngayon magbubutuhan. Doon na ngayon kakailanganin ang 1/3. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So aabutin talaga ng Mayo ang impeachment na ito. Itong impeachment proceeding pa lang to hindi pa to trial. Tapos mga June, posibleng mag-start na bago ang SONA, magta-trial na. Ayan, kaya aabutin pa ito ng mga July. Kung noon sana natuloy na ito, kung hindi lang dahil sa pang-aabala ni Chis Escudero,
Si Chis Escudero kasi hindi nag-proceed sa trial. Tapos pinatay pa ng Korte Suprema. Tuwang-tuwa sana yung kampo ni Sara kasi akala nila wala na yan, tapos na. Ay hindi. Kasi pagpapanagot ito eh. Hindi naman to pwedeng hindi ituloy. Hmm? Okay? Ayan, mga kabunyog. Tapos na. Tapos na ang ICI. Nag-fold up na. Nagsarado na. Noong March 31. O ngayon, ang issue na ngayon, ano ba ang nangyari sa ICI? Gumpay ba ito? Tagumpay ba ito? Successful ba? Naging matagumpay ba ang ICI sa mission nito, sa trabaho nito? Ano ba ang trabaho ng ICI? Una muna, ang ICI, sa mga hindi nakasubaybay, Independent Commission for Infrastructure. Di ba nung kasagsagan ng mga anomalya sa flood control, ang ginawa ng Pangulo, nagbuo ng isang body, ahensya. Ito na ngang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Bakit Independent Commission? Kasi ano ito hiwalay ito sa iba pang mga commissions. Ang trabaho lang talaga nito ay mag-imbestiga, mag-conduct ng mga hearings, mag-conduct ng mga investigations tungkol sa mga anomalya, lalo na sa flood control. At kapag mayroon na itong mga resulta ng investigasyon, mag-recommend ito sa ombudsman, sa DOJ, kung kakasuhan, sinong dapat kasuhan, anong rekomendadong kaso. Yan yung role ng ICI. Ngayon, tatlo ang mga officers nito, chairman, 2 commissioners. Ang problema kasi nito, sa simula pa lang, bandang mga September pa lang, nag-resign na yung isang commissioner, si Babes Singson, dating DPWH secretary nung panahon ni Pinoy. Malaking kawalan kaagad yun. Kasi maraming nalalaman si Babe Singson dating DPWH secretary yun. Ang naiwan na lang 2. Yung chairman, si dating Supreme Court Justice Andres Reyes, at saka yung Fajardo ng Sisip Goris Invilayo. Auditor yun. O ngayon, ang problema, nung December, nag-resign din si Fajardo. So, isa na lang naiwan. Ito na lang si Andres, si retired Justice Reyes. Anyway, pagkatapos niyan, nitong 31 ng Marso, nag-recommend na itong si retired Associate Justice Reyes, chairman ng ICI, na mag-fold up na. Kaya yung mga records, tinurn over na sa ombudsman, tinurn over sa DOJ. Kumbaga tapos na yung trabaho daw ng ICI. So ngayon, ang tanong, tapos na nga ba ang trabaho ng ICI? Sa totoo lang, hindi. Sa totoo lang, hindi. Dapat nga hindi pa tinapos ang ICI. Unang-una, ano ba ang mga naimbestigahan na mga kaso ng anomalya sa flood control? Bulacan lang naman saka Oriental Mindoro, tapos yung Occidental. Yan lang. Ay hindi lang naman yan yung mga kaso sa anomalya sa flood control. Sa buong Pilipinas, maraming anomalya sa flood control. Hindi na yun naimbestigahan. Pangalawa, ang pangalan niya, Independent Commission for Infrastructure. And yet, hindi naman naimbestigahan yung ibang anomalya sa infrastructure. Yung mga anomalya sa mga kalsada, yung mga anomalya sa mga tulay. Ito, flood control lang ito Hindi lang naman ang flood control ang infrastructure. Kaya wala kapos. Una, hindi naman naimbestigahan yung iba pang mga anomalya sa flood control sa ibang lugar ng Pilipinas. Napakarami rin yan. Pangalawa, hindi lang naman flood control ang may anomalya. Hindi rin naimbestigahan. Kaya dapat sana talaga, pag-resign ng 2 commissioners, pinalitan. Tapos dapat nagtuloy-tuloy pa. Kaya lang, mukhang wala na talagang planong isarado na Kaya hindi na nag-appoint ang Pangulo ng kapalit doon sa 2 nag-resign. Pero okay naman sana yan. Okay naman sana kung sinarado na ang ICI, pero dapat yung proposed na batas, panukalang batas ni Congresswoman Leila de Lima sa Kamara, at saka yung panukalang batas ni Senador Kiko Pangilinan, mayroon kasi silang mga ini-sponsor na panukalang batas na papalit dito sa ICI.
Kasi itong ICI, executive order lang to ng presidente. Dapat talaga creation ng batas ng Kongreso para may pangil. Bibigyan sana ng subpoena powers, contempt powers, so yung mga ganun. Ah, para talagang may pangil yung pag-iimbestiga kapag hindi ka umattend. Pwede kang isubpina, pwede kang i-contempt. O, magagawa lang 'yan kung batas talaga ng Kongreso ang nag-create ng body. Ito kasi created lang ito ng executive order ng presidente. Oh. So anyway, dapat sana kung hindi naman ire-revive na kung hindi na magtutuloy-tuloy ang ICI, yun na sana yung pinasa sa Kamara. Kay Laila de Lima na panukalang batas. Ganon din yung panukalang batas ni Kiko Pangilinan. Kasi kung nakalusot yon, okay lang, isarado na yung ICI. Ito naman, mas magaling to kasi created by law. Pangalawa, mas may pangil ito. Pangatlo, may budget talaga ito. Oh, yun sana mas makapangyarihan yun. At kung na-create sana yon, itong mga kurap matatakot. Ngayon, hindi ba duplication ang ombudsman? Hindi ba duplication ang DOJ, ang NBI? Dito sana sa bubuuin na ito na panukalang batas tungkol sa independent na ito na komisyon laban sa korupsyon sa infrastructure. Hindi naman eh. Kasi ang ombudsman naman, prosecutorial yan. Ibig sabihin, pagsampa ng kaso. Pwede ring mag-investigate ang ombudsman, pero kung may ahensya ng gobyerno nag-i-investigate sa mga anomalya sa sa infrastructure, tapos makikipag-ugnayan sa ombudsman, mas malaking tulong sa ombudsman. Ganon din sa part ng DOJ. Ang NBI din naman kasi ang daming iniimbestigahan, hindi lang naman anomalya eh. Samantalang kung mayroon talagang permanent body na mag-iimbestiga ng mga anomalya, hindi lang sa flood control kundi pati pa sa ibang infrastructure, mas maganda. Kaya lang mukhang ayaw nila na magkaroon ng ganong independent permanent body kasi mababantayan talaga ang corruption eh. At saka yung iba-ibang lugar sa Pilipinas may iimbestigahan na yan. Pero dapat ipaglaban yun. Dapat ipaglaban yun. Anyway, o yan mga kabunyog. Kaya kung tatanungin tayo, successful ba ang ICI? May nagawa naman ito pero sa tingin ko hindi naging successful ito. Hindi naging successful ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.